May masamang balita ngayon mga sangkay sa Iran. Nasa state of collapse daw po ang bansang Iran ngayon. So anong mayroon sa state of collapse? Pag-usapan po natin ito. Bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon mga sangka, ito yung balita kasi. Ayon kasi sa report, ang Iran daw po ay nasa state of collapse. Ano meron dyan? Samantala sa Truth Social post ni US President Donald Trump, sinabi nito na nasa state of collapse na umano ang bansang Iran habang inaayos nito ang kanilang liderato. Okay. Dahil dito ayon kay Trump, humiling na ang Iran sa kanya para buksan ng US ang Strait of Hormuz sa lalong madaling panahon. Okay, hindi ko alam kung anong estado ngayon ng sinasabing state of collapse. Kasi, ang pagkakaalam ko lang ngayon, ang isa sa strategy na ginawa ng Amerika, hindi atakihin ng gamit po yung pwersang militar ang Iran. Gamit po yung mga weapons. Ang ginawa po nila, nagkaroon po ng blockade sa Strait of Hormuz. Andun po yung militar ng Amerika. Hinaharangan nila yung mga port ng Iran, lahat ng mga lumalabas o mga lalabas na mga oil tanker mula po sa Iran o let's say galing sa China, papuntang China na mga barko. Hinaharangan po ng Amerika at hindi po pinapalabas. So ngayon lahat ng yan ay nakatambak lamang po doon. So dahil dyan, dahil ang oil ang pinaka number one na produkto ng na ikinabubuhay o bumubuhay sa ekonomiya ng Iran. Ngayon mga sangkay, sabi pa nga po ni Donald Trump nakaraan, malapit na daw po sumabog ang Iran. So mukhang eto na daw po yun. Mukhang eto na yung sinasabi na state of collapse. Ayan o, they want us to open the Strait of Hormuz as soon as possible as they try to figure out their leadership situation. Ngayon, mga sanggay, pagdating po sa leadership, wala pong malinaw kung sino talaga ang leader ngayon ng Iran. Kasi, yung leader nila na pumalit sana sa nauna, yung supreme leader, napuruhan. At nasa delikadong situation at hindi na daw po kayang mamuno sa Iran. So, ito ang revelasyon. Matatandaang nagpapatupad ng blockade ang US sa Ayun, yun ang sinasabi natin. mga daungan ng Iran habang kontrolado naman ng Iran ang pagdaan sa Strait of Hormuz. Dahil sa tensyon, halos huminto na ang daloy ng langis sa Hormuz na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Buti nga ngayon bagyang bumababa, no? Ang pagkakaalam ko, bumaba na naman siya ng kaunti, mga sangkay. No, sa diesel, mga 10 piso. Yung gasoline or ewan ko ano yun, oil. Mataas mga sangkay yung binaba. So, goods yun. Sana tuloy-tuloy. Samantala, sinisi naman ng Iran ng US sa mga aberyang nangyayari sa Strait. Nanindigan ng Iran na naaayon sa batas ang kanilang hakbang at ginagawa nila ito para sa seguridad ng kanilang bansa. Has consistently upheld maritime security and freedom of navigation in the Persian Gulf, Strait of Hormuz, and the Gulf of Oman. For decades, Iran has fulfilled its responsibilities as a coastal state. Since 28 February, the United States and Israel have waged an unlawful war of aggression against Iran in violation of UN Charter, disrupting maritime security and threatening regional peace. So, yan ang balita mga sangkay, no? Na nagko-collapse ka daw ngayon ng Iran. Yan po yung pasabog ni President Donald Trump. So, mukhang nanganganib po talagang Iran ngayon. At ito pa, yung balita ngayon mga sangkay pandaigdigan. Ang UAE
nagkakalas na sa OPEC simula sa Mayo sa gitna ng energy crisis. So ano kaya mayroon dito? Biyernes, unang araw sa buwan ng Mayo, opisyal ng kakalas ang United Arab Emirates sa Organization of the Petroleum Exporting Countries. Ayun, sila po ang organisasyon ng mga nagsusupply ng oil sa buong mundo. O OPEC. Ang OPEC ay isang samahan ng mga bansa na nagpo-produce ng langis Ayun. at nagko-coordinate ng produksyon nito upang makontrol ang supply at maimpluwensyahan ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ang tanong kasi dito, anong epekto nito ng pag-alis ng UAE sa OPEC? Ano ba, problema ba? O ito o ano, magandang balita ito. Itinatag ang OPEC noong 1960 ng 5 bansa, kabilang ang Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia at Venezuela upang mapanatili ang matatag na kita ng mga miyembro at maiwasan ang biglaang pagbagsak o pagtaas ng presyo ng langis. Kaugnay nito, kakalas na din ang UAE sa OPEC Plus na isang mas malawak na alyansa na binubuo ng mga bansa sa OPEC at iba pang malalaking producer ng langis tulad Ayan na. ng Russia na nagkakasundo sa produksyon upang mas mapalakas ang control sa global oil market. Ayan, kasi para po sa inyong kaalaman, pagdating sa oil, hindi po talaga natin kontrolado yan. Sila po yung nagkokontrol yan. Kung magkano ang iano doon, hindi po natin makukontrol. Kaya nga yun lang po ang problema sa Pilipinas. Niloloko po tayo ng mga negosyante ng oil. No, pagdating dito, yung binibigay na tamang presyo, kung sapat na presyo ng mula po doon sa Middle East o kaya sa buong mundo, ginagawa po nila, pinapatungan pa po nilang pinapatungan. So, ang taas lalo. Kaya nga number 1 tayo sa presyo ng oil na pinakamataas sa buong mundo. Sa pamamagitan ng OPEC at OPEC Plus, nagtutulungan ng mga bansa upang magtakda ng production limits na nakaapekto sa supply at presyo ng langis sa buong mundo. Sumali ang UAE sa OPEC noong 1967. Ngunit ngayon ay pinili na nitong umalis upang magkaroon ng mas malawak na kalayaan sa pagtaas ng kanilang produksyon. Ayun. Ayon sa mga opisyal ng UAE, ang desisyon ay nakabatay sa kanilang pangmatagalang plano na palakasin ang kanilang energy sector. Alam niyo, mas okay to kasi magkakaroon ng competition. 'Di ba pagdating po sa presyo ng langis? Kasi kapag yung ginagawa nila, isang organization sila. So, ang nangyayari, nagkakaisa sila. Ito na lang yung presyo natin. Lahat tayo ganito. Di tulad kung sila ay kalas-kalas, hiwa-hiwalay, magpapagandahan po sila ng serbisyo. Di ba may competition? Ito, mababa yung presyo, ang gagawin ng kabila, bababa din sa atin kasi ang baba ng kanilang presyo. Di ba? At matugunan ang lumalaking pangangailangan sa langis sa buong mundo. Sa kasalukuyan, umaabot sa halos 3 milyong bariles ng langis kada araw ang produksyon ng UAE. Grabe, ganun katindi. Nakatumbas ng humigit kumulang 3 hanggang 4% ng global supply. Ayon sa ilang eksperto, matagal nang nais ng UAE na mag-produce ng mas maraming langis. Ngunit nililimitahan ito ng mga production quota ng OPEC. O, 'di ba? Yan ang problema. So ngayon, mas malaya na sila. So sa madaling sabi, may magandang kahihinat na nito. Pinangangambahan din ang paghina ng OPEC sa pag-alis ng UAE dahil mawawala ang isa sa mahalagang miyembro nito. Samantala, pinalalapan ng digmaan sa Okay, so ayan po mga sangkay. Pero kayo, ano po ang inyong opinion dyan? Sa tingin nyo ba maganda ang maidudulot nito sa ating mundo? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Siyempre, itong Sangkay World Talks. Guys, huwag nyo pong kalilimutan na i-subscribe ito. Alright? Kasi dito lamang po natin ina-upload yung mga pandaigdigang balita. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.